Sabi po ng Lucas chapter 15 verse 8, ito po ay isang parable of the lost coin. Isang babae po na pinagkatiwalaan ng kanyang asawa ng salapi. At nang nawala po ang isa sa 10 salapi ay pinagkaloob po sa kanya, ito po ay kanyang hinanap ng mabuti para matagpuan. Sapagkat para po sa mga Hudyo, ang aras ay simbolismo ng pagtitiwala ng kanyang asawa sa kanyang asawang babae. At kung ang aras na ito ay hindi mapapangalagaan, ang pagtitiwala po ay masisira. Kaya James, ipagkaloob mo kay Jason ang aras na ito bilang tanda ng inyong tapat na pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Jason, tanggapin mo ang aras na ito bilang simbolo ng aking tapat na pag-ibig at pagtitiwala. Tinatanggap ko ang aras na ito bilang tanda ng iyong tapat na pagmamahal at pagtitiwala sa akin. At ang aking pangangalagaan ang iyong pagmamahal at pagtitiwala. Hindi ko na ang kinakasal ay lumuhod. Ang pagkakabit po ng belo at tali ay isang tanda ng pagkakaisa at pagpapasakop sa isa't isa. Sabi po ng aklat ng Joshua, yun po sa isang pagkakataon na sinabi po ni Joshua sa isang babaeng si Rahab, maliban na ang tali ay hindi mo ilagay, ay hindi ka makakasumpong ng kaligtasan. Kung kaya ang tali at ang kordon at ang belo symbolizes the binding of the covenant between Rahab and the men of Israel. So ito pong tali at belo na inilagay kila James at kay Jason ay isang binding covenant between James and Jason. Ito po ay kanilang binding covenant sa ating Panginoong Jesus. Kaya po inilalagay ito sa balikat ni James bilang tanda ng kanyang pangunguna sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa, na siya po ang papasal at babalikat ng kanyang pamilya. Inilagay po ito sa ulo ni Jason bilang simbolo ng kanyang pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. At ito po ay kanilang binding covenant po Israel. At ito rin po ang kanilang binding covenant between covenants. Pinakawalan po ang hawak po ng Biblia. Ang pagtanggap po ng Biblia at ang pagtanggap po nito ay isang sahisag ng pangunguna po ng Diyos. The Bible symbolizes the leadership of God between husband and his wife. Sabi po ng Joshua, chapter 1, verse 8,
the secret of prosperity and success ay kung yung Biblia ay patuloy kong pag-aaralan, sisiya sa atin at isa sa buhay. Kapag araw-gabi, ang Biblia po ang siya sa liga ng buhay ng mag-asawa, ang kanilang pagsasama ay makakatapos ng prosperidad at pagkakabuhay. Kaya nga, James and Giselle, ito po ang aming itinatagbili sa inyo. Ang Biblia ay gawin ito makayan ng inyong pagsasama sa inyong buhay, na ang Diyos ang maging tagapanguna sa inyo at sa inyong magiging pamilya. Na ang Biblia ang magiging makayan sa lahat ng mga desisyon na gagawin ninyo sa inyong buhay. So tanggapin ninyo ang Biblia bilang sagisag ng pamumuna ng Diyos sa inyong mga buhay.